May nagtatawanan, kumakain, at naglalarong mga bata. Punong-puno ng kasiyahan ang paligid dahil muling nagkita-kita ang pamilya Vega. Ngunit sa gitna ng masayang pagsasama, biglang huminto ang isang mamahaling sports car sa harapan nila. Napatigil ang lahat at unti-unting bumaling ang kanilang tingin sa sasakyan. Nang bumaba ang sakay nito, nanlaki ang kanilang mga mata. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita, parang nakakita sila ng multo. Habang nagluluto si Rose, tinawag niya ang kanyang mga kapatid upang kumain na. Pagkatapos inutusan niya si Mark, ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki, na kunin ang kanilang ina upang makapag-almusal na rin ito. Agad namang tumakbo si Mark papunta sa silid ng kanilang ina. "Makain na raw tayo," sabi niya. Dahan-dahang nagmulat ng mata si Maria, ang kanilang ina, at mahina niyang sinabi, "Tulungan mo akong makabangon, anak." Walang pag-aalinlangang inalalayan ni Mark ang ina. Matagal na itong hindi makalakad dahil sa isang malubhang sakit na naging dahilan ng pagkaparalisa ng ibabang bahagi ng kanyang katawan. Maingat nilang tinungo ang hapagkainan. Pagkaupo ni Maria, tinanong niya, "Ano ang ulam natin, anak?" "Sardinas lang, ama," sagot ni Rose. Ngunit agad namang ngumiti si Maria. "Ang sarap naman yan, anak." Biglang nagsalita si Mark, "Sardinas na naman, ate." Oo, pasensya na. Ito lang ang kaya natin sa ngayon," sagot ni Rose. Halatang may lungkot sa kanyang boses. Ngunit mariing sinabi ni Maria, "Okay lang yan, mga anak. Ang mahalaga may makakain tayo. Maraming pamilyar yan ang hindi makakain ng kahit ano. Kaya dapat nating ipagpasalamat kung anong meron tayo." Pinilit niyang ngumiti habang hinawakan ang kamay ng kanyang mga anak. "Sige na, kumain na tayo. Baka mahuli pa kayo sa eskwela." Matapos nilang kumain, agad na tumayo si Mark. "Ate, mauna na ako," paalam niya. "Sige, mag-ingat ka ha," sagot ni Rose. Habang paalis na rin si Rose, biglang nagsalita ang kanilang ina. "Anak, alagaan mo ang iyong mga kapatid, ha?" Natigilan si Rose. Para bang may kakaiba sa tono ng ina, parang naghahabilin. Nilingon niya ito at pilit ng ngumiti. "Ano ka ba, ma? Huwag kang magsalita ng ganyan." Ngumiti lang si Maria at mahina niyang sinabi, "Mag-ingat ka, anak." Kahit may bumabagabag kay Rose, hindi na lang niya pinahalata. Lumabas na siya ng bahay at naglakad papunta sa paaralan, ngunit bigla siyang natigilan. May nakalimutan siya. Dali-dali siyang tumakbo pabalik sa kanilang bahay at kinuha ang kanyang panindang candy at pagkain. Nang makuha na niya ito, agad siyang umalis, handang harapin ang isa na namang araw ng pagsisikap para sa kanyang pamilya. Habang nasa gate na si Rose, tinawag siya ng kanyang kaklasing si Jane upang sabay na silang pumasok sa classroom. "Rose, sabay na tayo!" Yaya ni Jane, ngunit umiling si Rose at ngumiti. "Mauna ka na, Jane. Magbebenta pa ako bago magtapos ang recess." "Sige, Rose, una na ako sa classroom," sagot ni Jane bago tumakbo papasok. Si Rose ay isang masipag na estudyante, ngunit sa kabila ng kanyang pag-aaral, nagbebenta rin siya ng pagkain sa kanilang paaralan tuwing recess. Matagal nang pumanaw ang kanyang ama, kaya mag-isang tinaguyod ng kanyang inang si Maria ang kanilang pamilya. Ngunit mula nang maparalyze ito, napilitan si Rose mag-sideline upang may maipakain sa kanyang mga kapatid. Kahit mahirap ang buhay at siya na lamang ang bumubuhay sa kanilang pamilya, hindi siya tumigil sa pag-aaral. Pangarap niyang makaahon sila sa hirap, kaya kahit pagod, patuloy siyang lumalaban. Ngunit dumating na ang oras ng klase, dali-daling tumakbo si Rose papunta sa kanilang silid-aralan. Halos habol niya ang kanyang hininga nang makarating siya roon, ngunit sa kabila ng kanyang pagmamadali, 10 minuto pa rin siyang late nang makita siya ng kanilang guro. Agad itong sumimangot. "Bakit ngayon ka lang, Rose? You are 10 minutes late to our class." Matigas na tanong ni Mrs. Karen, ang kanilang English teacher. Bago pa man makasagot si Rose, biglang nagsalita si Jane. "Galing po siya sa kantin, ma'am. Nagbebenta po siya ng pagkain." Ngunit sa halip na unawain, mas lalong tumaas ang boses ng guro. "Ano ka ba dito sa school, Rose? Isang estudyante o isang tindera? Ayoko nang late sa klase ko." Nanlamig ang pakiramdam ni Rose. Halos gusto na niyang umiyak sa hiya, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. "Sorry po, ma'am. Hindi na po mauulit," mahina niyang sagot, kahit na alam niyang wala siyang ginagawang masama. Sa huli, pinapasok din siya ni Mrs. Karen, ngunit ramdam ni Rose ang panghuhusga mula sa ibang kaklase niya. Tahimik siyang umupo sa kanyang upuan, pinipigilan ang luhang namumuo sa kanyang mga mata. "Alam kong mali ang malate, pero hindi naman siguro kailangang ganito," bulong niya sa sarili. Ngunit kahit na ganoon ang nangyari, hindi siya natinag. Para kay Rose, mas mahalagang may makain silang pamilya kaysa sa takot na mapagalitan dahil sa pagiging late sa klase. Sa bahay, abala si Maria sa pagtatahi ng mga sira ng uniforme ng kanyang mga anak.
Hindi nila kayang bumili ng bago, kaya pilit niyang inaayos ang mga ito upang muling magamit. Ngunit habang tinatahi niya ang tela, kapansin-pansin ang panginginig ng kanyang mga kamay. Sa kabila nito, pinilit niyang tapusin ang ginagawa para sa kanyang mga anak. Samantala sa paaralan, nakikinig si Rose sa kanilang klase nang biglang makaramdam ng matinding kaba. Hindi siya mapakali, tila may hindi magandang mangyayari. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman, pero bumibigat ang kanyang dibdib sa pag-aalala. Sa kabilang banda, si Mark naman ay masayang naglalaro kasama ang kanyang mga kaibigan. Marami siyang kaibigan sa paaralan dahil sa kanyang pagiging mabait at palakaibigan. Bagamat minsan ay pasaway din siya. Pagkatapos ng klase, hindi na nagdalawang isip si Rose, agad siyang umuwi. Hindi niya maalis ang kaba sa kanyang dibdib, iniisip na baka may nangyari sa kanyang ina. Napansin ito ni Jane at nagulat nang biglang nawala si Rose sa kanyang upuan. Nasaan si Rose? Bulong niya sa sarili. Samantala, mabilis na sumakay si Rose sa isang motorsiklong pampasahero upang makarating agad sa kanilang bahay. Habang si Mark naman ay masayang naglalakad pa uwi kasama ang kanyang mga kaibigan, walang kaalam-alam sa nararamdaman ng kanyang ate. Pagdating ni Rose sa kanilang bahay, agad niyang tinawag ang kanyang ina. "Ma?" Sigaw niya, ngunit walang sumagot. Mas lalo siyang kinabahan kaya agad siyang pumasok. Pagbukas niya ng pinto, wala roon si Maria. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Rose. Tinawag niya ulit ito, ngunit nanatiling walang sagot. Agad siyang tumakbo papunta sa kwarto. At doon niya nakita ang kanyang ina. Nakahiga at mahimbing na natutulog. Halos maiyak si Rose sa sobrang ginhawang naramdaman. "Salamat naman," bulong niya sa sarili, habang pinapahiran ang namumuong luha sa kanyang mga mata. Maya-maya dumating si Mark at napansin ang ekspresyon ng kanyang ate. "Ate, bakit ka umiiyak?" tanong niya. Mabilis na nagpahid ng mata si Rose at ngumiti. "Napuing lang," sagot niya, pilit na tinatago ang totoo niyang nararamdaman. Matapos ang lahat, agad nang nagluto si Rose ng kanilang hapunan. Sa kabila ng pagod at emosyonal na pag-aalala, hindi siya huminto sa pag-aalaga sa kanyang pamilya. Nang matapos siyang magluto, tinawag niya ang kanyang ina at mga kapatid. Kahit nakaunti lang ang kanilang pagkain, masaya pa rin silang nagsalo-salo. Sa bawat subo, dama ang pagmamahal at pagsisikap ni Rose para sa kanila. Sa gabing iyon, kahit mahirap ang buhay, mas pinili nilang magsaya. Dahil alam nilang ang tunay na yaman ay ang pagiging buo ng kanilang pamilya. Kinabukasan, habang nasa eskwelahan si Rose at abala sa pagsusulat, biglang napadaan ang kanyang pinsang si Hinata. Si Hinata ay maganda, maputi at halatang mayaman. Mula sa kanyang mamahaling kasuotan hanggang sa maingat niyang pag-aayos sa sarili, kitang-kita ang malaking agwat ng kanilang estado sa buhay. Samantalang si Rose, kahit maayos at malinis ang suot, ay halatang luma na ang kanyang mga damit. "Rose, kamusta?" Masiglang bati ni Hinata. Saglit na tumigil si Rose sa pagsusulat at tumingin sa kanyang pinsan. "Okay lang," tipid niyang sagot. Lumapit si Hinata at biglang nag-alok ng isang pabor. "Pwede bang ikaw muna ang mag-alaga sa aso ko ng 1 linggo?" Nagtaka si Rose at agad nagtanong, "Bakit ako? Saan ka pupunta?" Napansin ni Rose ang saglit na pag-aalinlangan ni Hinata bago ito sumagot. Tila may itinatago. Ngunit sa huli sinabi nito, "Magbabakasyon lang kami sa probinsya." Bagamat may naramdamang pagdududa, pumayag si Rose. Mahilig naman siya sa aso at tiniyak naman ni Hinata na mag-iiwan siya ng pagkain para rito. Ngunit habang papalayo si Hinata, hindi mapigilan ni Rose ang pakiramdam na may kakaiba sa kanyang pinsan. "Parang may tinatago siya sa akin," bulong niya sa sarili. Ilang araw ang lumipas, dumating si Hinata sa bahay ni na Rose upang ihatid ang kanyang aso. Agad naman itong kinuha ni Rose at nagpasalamat si Hinata bago umalis. Pagkatapos, pumunta si Rose sa kusina upang magluto ng kanilang hapunan. Nang matapos, tinawag niya ang kanyang mga kapatid at ina upang kumain. Habang nagsasalo ang pamilya, nagtanong si Maria, ang ina ni Rose, "Bakit may aso ka?" Sumagot si Rose, "Kay Hinata ito, ma. Ako muna ang mag-aalaga habang nasa bakasyon sila." Biglang naalala ni Maria ang mayaman nilang kamag-anak. "Nagbakasyon? Pupunta ba sila kay Dina?" Si Dina ay isang mayamang tita ni Maria na nakatira sa Amerika. Madalas itong bumisita sa Pilipinas upang dalawin ang kanilang mga kamag-anak. Ngunit ni minsan ay hindi sila naimbitahan. Umiling si Rose. Wala namang nabanggit si Hinata tungkol kay Tita Dina. Matapos nilang kumain, pumasok si Rose sa kanyang kwarto. Pakiramdam niya ay may tinatago si Hinata sa kanya, kaya hindi niya mapigilan ang sarili na mag-isip. Habang nagbabrowse siya sa Facebook,
Isang post ni Hinata ang agad na bumungad sa kanya. Sa larawan magkasama si Hinata, ang kanyang pamilya, at ang mayamang tita nilang si Dina. Masaya silang nagdiriwang ng isang engranding family reunion. Sa caption, nakasulat, "Excited for our family reunion. So happy to see everyone again." Napakurap si Rose. Dahan-dahan niyang napagtanto ang katotohanan. Kaya pala parang may tinatago ka sa akin, Hinata. Tama nga ang hinala ko, bulong niya sa sarili. Isang matinding lungkot at galit ang bumalot sa kanyang puso. Bakit ganon? Bakit palagi na lang silang hindi kasama sa mga ganitong okasyon? Bakit parang hindi sila bahagi ng pamilya? Hindi na napigilan ni Rose ang kanyang luha. Tahimik siyang umiyak sa kanyang kwarto. Pakiramdam niya ay napakaliit niya sa mundo ng kanilang mayayamang kamag-anak. Hindi man lang sila itinuring na pamilya. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, hindi na malaya ni Rose na nakatulog siya. Pero may mas malala pang mangyayari sa gabing iyon. 2:00 ng madaling araw, biglang nagising si Rose nang marinig niyang may nagsasalita sa kabilang kwarto. Agad siyang bumangon at pumunta sa silid ng kanyang ina. Nang buksan niya ang pinto, bumungad sa kanya si Maria, hingal, namumutla, at hirap na hirap huminga. "Tulong," mahina nitong sabi. Halos hindi na marinig, nanlumo si Rose. "Ma," sigaw niya sabay lapit sa kanyang ina. Agad niyang ginising ang kanyang mga kapatid. Dali-dali nilang pinainom ng tubig si Maria, ngunit tila mas lumala pa ang kanyang kalagayan. Ang kanyang mukha ay lalo pang namutla at parang wala na siyang malay. "Ate, hindi na siya humihinga," sigaw ni Mark, nanginginig sa takot. Sa kabila ng kanilang pangamba, hindi sila nagpatinag. Kahit mabigat, pinagtulungan ni Rose at Mark na buhatin ang kanilang ina palabas ng bahay. Humingi sila ng tulong upang makasakay sa motor at madala ito sa ospital. Ngunit bago pa man sila makaalis, natigilan si Rose. Ang katawan ng kanilang ina ay nanlamig. Wala na itong kahit anong galaw. Hindi na ito humihinga. "Mama!" sigaw nilang magkakapatid, sabay hagulgol sa gitna ng madilim na gabi. Sa isang iglap, ang lahat ng takot ni Rose ay naging isang bangungot na hindi na niya kayang takasan. Pagdating sa ospital, halos walang pumansin sa kanila. 2:00 pa lang ng madaling araw at tila abala ang mga staff sa kanilang gawain. Hindi na napigilan ni Rose ang sarili at sumigaw, "Tulong! Tulungan niyo kami!" Nagising ang isang nurse at agad na lumapit sa kanila. Ngunit halata sa kilos nito na baguhan pa lamang siya sa propesyon. Sa sobrang pagkataranta, umalis ito at tumawag ng doktor. Umiiyak ang magkakapatid habang patuloy na nagsusumamo si Rose. "Doktor, tulong po, maawa kayo." Lumipas ang ilang minuto, ngunit wala pa ring dumating. Pakiramdam ni Rose ay napakatagal ng bawat segundo. Sa wakas, dumating din ang doktor at agad na inutusan ng mga nurse na ipasok si Maria sa emergency room. Naiwan sina Rose at ang kanyang mga kapatid sa labas, nag-aalalang naghihintay ng balita. Habang nag-aabang, pilit na pinapalakas ni Rose ang loob ng kanyang mga kapatid. "Tahan na, huwag na kayong umiyak." Ngunit kahit siya mismo ay hindi mapigilan ang kanyang mga luha. Lumipas ang ilang oras at dahil sa pagod at matinding iyak, nakatulog ang kanyang mga kapatid sa upuan. Sa wakas, lumabas ang doktor. Lumapit ito kay Rose at binitiwan ng isang pangungusap na tuluyang gumupo sa kanya. "Patawad, pero wala na ang iyong ina." Parang huminto ang mundo ni Rose. Nanlamig ang kanyang katawan. Hindi siya makapagsalita. Hindi niya alam kung iiyak o magagalit. Dahan-dahan niyang nilingon ang kanyang mga natutulog na kapatid. Walang kamalay-malay na wala na silang ina. At sa sandaling iyon, tuluyang bumagsak ang kanyang luha para siyang sinaksak ng matalim na kutsilyo sa puso. Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang bangungot ni Rose. Sa kanilang munting tahanan, nakaburol si Maria. Maraming kapitbahay ang dumalaw at nakiramay, ngunit wala ni isa mang kamag-anak ang nagpakita. Siguro sa libing, dadalo sila, pinalakas ni Rose ang loob niya. Ngunit nang dumating ang araw ng libing, muling nadurog ang kanyang puso. Wala ni isa sa kanilang mga kamag-anak ang dumating. Pagkatapos ng libing, umuwi silang magkakapatid sa kanilang bahay, wasak at walang kasiguraduhan kung ano ang mangyayari sa kanilang buhay. Habang umiiyak, kinuha ni Rose ang kanyang cellphone. Tiningnan niya kung may nagpadala man lang ng mensahe mula sa kanilang mga kamag-anak. Wala ni isa. Sa halip nakita niya ang isang post na lalong nagpabigat sa kanyang damdamin.
Isang larawan, si Hinata, masayang nakangiti habang kumakain kasama ang kanilang mga kamag-anak sa isang mamahaling resort. Caption: Best family reunion ever. Love my family. Nanlambot ang katawan ni Rose. Habang sila ay nagluluksa, habang sila ay nag-iisa, habang ang kanilang mundo ay gumuho, ang kanilang sariling dugo ay nagdiriwang, nagtatamasa ng marangyang buhay, at ni hindi man lang sila inalala, sobrang sakit. Ngunit sa halip na magpatalo sa lungkot, isang matinding determinasyon ang sumiklab sa puso ni Rose. Sa gabing iyon, pinangako niya sa kanyang sarili, "Hindi ko hahayaan na manatili kami sa ganitong buhay. Magtatagumpay ako, magiging mayaman ako, at ipapakita ko sa kanila kung sino ang binaliwala nila. Balang araw, magbabayad silang lahat." Simula noon, mas lalo pang nagpursige si Rose sa pag-aaral. Wala siyang ibang inisip kundi ang kinabukasan nilang magkakapatid. Siya ang naging ama at ina ng kanyang mga kapatid. Siya ang bumuhay sa kanila, nagsakripisyo at nagtiis ng lahat ng hirap. Pag walang klase, nagbebenta siya ng pagkain sa mga estudyante. Kahit pagod, hindi siya tumigil. Kahit nahihirapan, hindi siya sumuko. Ngunit isang araw, isang matinding pagsubok ang dumating. Nagkasakit ang bunsong kapatid ni Rose. Nang makita niyang nilalagnat ito at halos hindi na makakilos, nag-alala siya ng husto. Agad niyang tiningnan ang kanyang bulsa. Wala siyang sapat na pera para ipambili ng gamot. Dahil desperado, pumasok sa isip niyang manghiram sa kanilang mga kamag-anak, pero agad ding nanaig ang kanyang pride. Hindi ko sila hihingian ng tulong. Hindi ako muling magpapakumbaba sa mga taong binaliwala kami. Kahit anong mangyari, hahanapan niya ng paraan. At sa puntong yon, nagdesisyon si Rose na gawin ang isang bagay na magbabago ng takbo ng kanilang buhay. Hindi niya malilimutan ang ginawa ng kanyang mga kamag-anak. Sa halip na tumulong, pinabayaan siya at ang kanyang mga kapatid. Ngunit, hindi siya nagpatalo sa sakit ng loob. Sa halip, ginawa niya itong inspirasyon upang magpursige sa buhay. Dahil sa sipag at tiyaga, sa wakas ay natapos ni Rose ang kanyang pag-aaral sa kursong agriculture. Isang tagumpay na akala niya ay magiging sagot sa lahat ng kanyang problema. Ngunit hindi pa pala dito nagtatapos ang kanyang laban. Sa halip, ito pa lang ang simula. Matapos graduate, agad siyang naghahanap ng trabaho. Nagpadala siya ng aplikasyon sa iba't ibang kumpanya, umaasang may tatanggap sa kanya. Ngunit paulit-ulit siyang nabigo, kailangan ng work experience. Pasensya na pero hindi ka pasado sa qualifications. Sa ngayon, puno na ang posisyon. Ito ang palaging sagot sa kanya. Sa kabila ng kanyang diploma, tila hindi pa rin sapat ang kanyang kakayahan para sa mundo ng mga profesional. Dahil dito, napilitan siyang lumuwas ng syudad upang doon subukan ang kanyang kapalaran. Ipinagkatiwala niya ang kanyang mga nakababatang kapatid kay Mark. "Alagaan mo sila, Mark. Magpapadala ako ng pera hanggat kaya ko." Naging mabigat ang kanyang desisyon. Umiyak ang kanyang mga kapatid. "Ate, iiwan mo rin ba kami?" Tanong ng bunso nilang kapatid. Masakit para kay Rose, pero wala siyang pagpipilian. "Hindi ko kayo iniiwan, lalaban lang ako para sa atin." Sa syudad, muli siyang naghanap ng trabaho. Pero tulad ng dati, walang kumpanyang tumanggap sa kanya. Dahil dito napilitan siyang maghugas ng pinggan sa isang maliit na restaurant. Kahit pagod at maliit ang sahod, tinanggap niya ito dahil wala siyang ibang mapagpipilian. Ngunit sa likod ng kanyang paghihirap, hindi siya nawalan ng pag-asa. Palihim siyang naghanap ng oportunidad sa ibang bansa bilang isang agriculturist. Isang araw, matapos ang nakakapagod na trabaho, umuwi si Rose sa kanyang maliit na boarding house. Humiga siya sa kama at nakatulog agad sa sobrang pagod. Ngunit nang magising siya kinabukasan, isang bagay ang bumago sa kanyang buhay. Sa kanyang cellphone, isang email ang kanyang natanggap ni, "Congratulations! You have been shortlisted for an interview for an agricultural specialist position abroad." Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala. Ito na ba ang pagkakataon niyang makaahon sa kahirapan? Pero may biglang tumawag kay Rose. "Hello?" Sagot ni Rose matapos sagutin ang tawag. "Ate, kamusta ka na dyan?" Tanong ni Mark. Nag-usap ang dalawa at nabalitaan ni Rose na magkakaroon na naman sila ng family reunion. Ngunit tulad ng dati, hindi pa rin sila nakatanggap ng imbitasyon. "Huwag kang mag-alala, Mark. Makakabawi din tayo sa kanila," sabi ni Rose.
pilit na pinapalakas ang loob ng kapatid. Gustong sumama ni Mark sa reunion kahit na hindi sila imbitado, pero hindi pumayag si Rose sa plano niya. Alam niyang wala silang lugar sa pagtitipon ng pamilya na matagal nang hindi kumikilala sa kanila. Lumipas ang mga buwan at si Rose ay nasa abroad na at dito na ang simula ng ganti ni Rose. Nasa Netherlands siya at masayang nagtatrabaho sa isang malaking farm. Malaki na ang kanyang sahod kaya hindi na nila problema ang pagkain. Ngunit walang nakakaalam na nasa ibang bansa na siya maliban kay Mark. Kahit ang dalawa pa nilang kapatid ay hindi rin niya sinabihan, hindi muna siya nagpagawa ng bahay dahil may plano siyang sorpresahin ang kanilang mga kamag-anak pag-uwi niya, kaya dapat walang makaalam kung nasaan siya. Patuloy siyang nagsumikap at nag-ipon ng maraming pera. Pagkalipas ng 5 taon, ngumiti siya at mahina, ngunit puno ng determinasyong bumulong sa sarili, oras na para umuwi ako. Si Mark ay magtatapos na sa kolehiyo at masaya siyang namumuhay kasama ang kanyang mga nakababatang kapatid. Habang nag-e-ensayo sila para sa graduation, napansin ni Mark ang isa sa kanilang mga mayayamang kamag-anak, si Gabriel, ang pinsan nila Rose at Mark. Habang nag-uusap si Gabriel at ang kanyang mga kaibigan, narinig ni Mark ang balita na magkakaroon na naman sila ng family reunion. Gaganapin ito sa pinakamahal at pinakasikat na venue sa kanilang lugar. Agad niyang ibinalita ito kay Rose. Saktong-sakto, sagot ni Rose. Uuwi na ako para sa graduation mo. Dumating na nga ang araw ng family reunion. Isa-isang nagsidatingan ng kanilang mga kamag-anak sa isang mamahaling hotel kung saan idinaos ang ingranding pagtitipon. Namangha sila sa ganda at kasosyalan ng venue. Tinawag ni Gabriel ang isang server upang magpaserve ng wine. Laking gulat niya nang makita kung sino ang lumapit, si Mark. "Oy Mark, andito ka pala," sabi ni Gabriel, bahagyang nagulat. "Oo, Gab, dito ako nagtatrabaho sa hotel na to," sagot ni Mark nang may pilit ng ngiti. Ipinakilala ni Gabriel si Mark sa iba pa nilang mga pinsan, mga hindi niya kilala. Pangiti siyang bumati sa kanila, ngunit tila hindi siya pinansin ng karamihan. Habang papaalis, narinig niya ang kanilang usapan at ang pagtatawanan nila. Para bang isang biro lamang sa kanila ang kanyang presensya habang masaya silang kumakain at ang iba naman ay naliligo sa infinity pool. Si Mark naman ay patuloy sa pagsiserbisyo. Pagod na pagod sa kakaserve ng pagkain at inumin. Ngunit sa gitna ng kasayahan at ingay ng pagtitipon, may biglang dumating. Nagulat ang mga kamag-anak ni Mark nang biglang maghanda ang mga empleyado ng hotel. Nakaayos sila sa linya, nakayuko at halatang may hinihintay na isang napaka-importanting tao. Binuksan ng mga gwardiya ang gate ng hotel at pumasok ang isang mamahaling sports car. Lahat ay nagtataka at nag-uusap-usap, sino kaya yon? Bulong ng isa. Baka siya ang boss nila, hula naman ng isa pa. Laking gulat nila nang biglang lumapit si Mark sa sasakyan. "Hoy Mark, anong ginagawa mo? Bumalik ka rito!" Sigaw ni Gabriel, ngunit hindi siya pinansin ni Mark. Sa halip, patuloy siyang naglakad papunta sa sasakyan at binuksan ang pinto nito. Sa sandaling iyon, bumaba ang isang babae at nanlaki ang mga mata ng lahat sa kanilang nakita. "What? Si Rose ba yan?" Gulat na sabi ni Hinata. "Di ba si Rose yan, yung anak ni Maria?" Tanong naman ng nanay ni Hinata, hindi makapaniwala. Biglang nagsalita si Rose, may kumpiyansang ngiti sa labi. "Welcome po doon sa aking hotel. Sana nag-enjoy kayo." Tahimik ang lahat. Hindi sila makapaniwalang si Rose pala ang may-ari ng hotel kung saan nila ginanap ang family reunion. Muling nagsalita si Rose, ngayon ay may bahagyang pang-aasar sa kanyang tinig. "Bakit hindi niyo ako inimbita rito?" Walang makasagot. Ang lahat ay napayuko, tila nakakaramdam ng hiya sa kanilang ginawa noon. Mula noon, palagi nang iniimbitahan sina Rose at Mark sa mga family reunion. Ngunit hindi na sila dumadalo. Ang pamilya ni Rose ay naging isa sa pinakamayaman sa kanilang lugar at namuhay sila ng masaya habang ang kanilang mga kamag-anak ay patuloy na binabagabag ng kahihiyan sa kanilang nagawa. Kung nagustuhan mo ang kwento ni Rose, mag-subscribe ka. Pero kung hindi, mag-comment ka.